So simpleng tip lang mga ka-agri, kung papasok tayo sa ganitong klaseng negosyo, mag-umpisa kayo sa pakunti-kunti lang muna mga ka-agri. Suriin nyo muna yung mag-alaga, tapos syempre mas best talaga pag may knowledge talaga tayo bago tayo pumasok dito. Kahit may pera tayo mga ka-agri pero kulang yung kaalaman natin, delikado po, sayang, masasayang lang talaga yung kapital. So study muna, saka mag-umpisa sa pakunti-kunti, and then eventually pag marunong na doon pwede magdagdag. Tsaka suriin nyo rin yung target market nyo, obserbahan nyo yung market nyo sa area. Pag kunti pa yung nagbibenta gaya nito, mga pang backyard, pwede kayong mag-umpisa mga ka-agri. Pero ayan, suriin nyo muna yung market nyo. Tapos ayan, saktong nutrition, dapat wag natin tipirin yung alaga natin sa feeds. Saka yung naobserbahan din namin mga ka-agri, kung palipat-lipat tayo sa lalong-lalo na sa mga breeders, no, pag palipat-lipat tayo ng klaseng feeds, naapektuhan talaga yung production nila. So better pag umpisa, before mag-start sila mag-lay, yun na talaga yung feeds na gagamitin nyo. Tapos yung supply sa AgriVet, dapat merong supply talaga, hindi pa on off yung supply na mga na klaseng feeds. So sa amin, Layex yung ginamit namin sa mga breeders namin, chicken Layex. Tapos from day 1 to until na mag-start na mag-lay, Integra yung ginagamit natin dito sa farm mga ka-agri. Integra 1, 2, and 3. Tapos ayan, biosecurity, may footbath tayo, nagdi-disinfect tayo weekly. Ayan, kung makikita nyo, walang masyadong, kung may magkasakit man, siguro sa panahon, pero madali lang naman gamutin. So pag may isa na makikita natin na parang matamlay, halos sa isang kulungan o sa isang batch talaga doon, nagbibigay tayo ng Primoxil agad. So parang ganun lang mga ka-agri. Biosecurity, dapat malinis din yung area natin palagi para iwas sa mga langaw. So dito walang langaw, hindi mabaho. So parang ganun. Syempre, wag natin kalimutan yung kapital talaga natin before tayo pumasok dito. Suriin natin kung magkano yung kapital na kaya natin, pwede natin igasto para dito sa project na to. Yung pwede nating pagkakitaan dito mga ka-agri, pwede tayong kumita dito sa pagbibenta ng table eggs, yung brown eggs. Pwede din sa fertilized eggs, pwede din tayo magbenta ng mga fertilized eggs, mas mahal konti kaysa table eggs. Tapos sisiw, yun, day old, yung mga day old chicks. Tapos pag hindi natin mabenta, pwede naman natin ibenta pagka 1 month old, 2 months old, until maging maging ready to lay. Saka pwede maging breeders. So ang daming din natin na mapagkakikitaan dito. So depende lang talaga sa diskarte. Saka malaking factor din mga ka-agri yung social media talaga. Pwede tayong gumawa before tayo papasok dito. Establish muna natin yung page natin, tapos mag-share sa mga FB groups about free range chicken farming, parang ganon, para pwede natin ma-market through social media. So sa amin dito, personally ako, hindi mahirap ibenta yung mga stocks natin dito mga ka-agri. Yan nga, social media, maraming kumukontak sa atin. Araw-araw may mga nag-i-inquire talaga. Kaso nga lang, yung iba nasa malayo sa Luzon, sa Visayas. So medyo nahihirapan tayo minsan magpapadala doon, except pag nasa mga Cagayan, Iligan, dito lang Mindanao area, kayang-kaya lang natin i-ship. So hopefully mga ka-agri, maraming mahahatch dito sa bukas dito sa hatcher. So yung ini-expect natin, more than 500 chicks yung mahatch. Kaya dun sa brooding area natin, pini-prepare na natin yung lalagyan natin ng mga chicks. Ayan. So maraming salamat, and hopefully hindi kayo magsawa sa panonood dito sa ating
channel mga ka-agri dito sa FB, saka sa YouTube, saka sa TikTok. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-follow at nanonood ngayon, please naman, baka pwede po paki-click po, follow or subscribe. Ayan. Maraming salamat. And God bless po. Happy farming.